Nako po, mga kababayan, mukhang may mayayari ba kababayan. Itong nagpapakalat ng fake news, itong ang Kabayan Patrol, yayariin ni Senador Marcoleta. Itong kakatapik lang natin kanina mga kababayan. So ito na mga kababayan, nagsalita na nga si Senador Marcoleta sa ipinapakalat na nagsalita na daw itong si Gutesa at pinilit lang daw di umano ni Senador Marcoleta at Dipensor. Ito yung pinapakalat na fake news nitong page na ito, itong Kabayan Patrol. At ito pa mga kababayan, yung balita on the go. Nako, yari ito. Pakinggan natin tong pahayag ni Senador Marcoleta. Yari ka ngayon. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito Viral yung yan. nakalagay na post. Na, kung pwede na si Direk. Ayan, mga kababayan. Ayan, sinasabi niya. Orly Gutesa breaks Silence. Pinilit lang ako nila Dipensor at Marcoleta. Aha. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page Nako. po mismo. Yari. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Nako. Makikita mo na Yari. troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po. May Vietnamese Vietnamese pala. accounts, karamihan ha. Oo. So kung nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming Maraming sumusuporta. nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol. Yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV isang, Patrol. Station, opo, oo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Dipensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide diyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi diyan, yung Facebook, Nako, na bago itong ka pangalan, mga makapag-publish kababayan. ng ads. Luis Orbon. Nako, yari ka ngayon, boy. Kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, Babae ba ito, Luis Orbon? no? Yes po. Oho. Para magbabayad. Pinacheck ko yung Nako, mobile number. pinacheck Ito na. ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Yari ka. Luis Orbon. Luis Orbon. Oo. Okay. So isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo dyan ang email nila. Ayan o. Oho. Hello at CGG. cdgminds.com. Media Ang Minds. ano kasi, Media yung, Minds. yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser Naku, Pasig guys, oh. Pasig NCR. Sino is kaya CDG ito? Media Minds. Yes. Ayan makikita mo, no? Oho. So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Naku, Oho. yari So, ka. kung nakikinig si Luis Orbon din, Kung totoong tao ba yan? oo, nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oho. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, Yari ka, kilala boy. kita. Ano ba? Kung babae ka or lalaki, Kilala niyo ba? yari ka, girl. Yari ka, boy. Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? ho ba? Oho. Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Oo nga. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oho. Kasi Yari akala nyo, hindi ka, kayo marunong sa makukulong computer. ka ngayon, at saka boy. Hindi kayo marunong sa social media, eh, no? Oh, hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang puntahan natin yung
pang isa eh. Sana itapik din ni Senador Marcoleta. Ng mga, itong CDG Ayan, ito Media mga Mind, kababayan, ito yung balita on the go. Ito yung inano natin kanina, no? Yari ka ngayon. Dapat alam mo. Tapos chips of staff. Nako. ay nag-handle ng 4 na pages sa Hala? Facebook yan. Bukod doon, meron pa siyang Oo. iba. Ay, kaya sila Ibig sabihin, guys, kanya lahat. CDG Media Minds. Nako. ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orlig Gutesa. Ayan, makikita nyo yung isa-isa mga yan, ano? kababayan, oh. Yung Antindi ng taong to, apat na page siya ang humahawak. number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. oh. Mm-mm. Ang pangalawa, Balita on the dapat alam mo, Dapat sabi alam niya. mo. no? Yan, opo, Ayan, dapat makikita alam mo, nyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, oh. Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, Chips of of Staff. Chiefs of staff. Opo. So ito ay puro fake news campaign. Nako. okay. Yari ka. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa Grabe, ng no? ganito? Talagang Ito yung naninira kay Senador Marcoleta. sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So opo. lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, Siyempre po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda. Opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan Oho. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loob yun, ho. Oo. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Oo. Ayan, tingnan mo yan. Ha? Dami Iba't ibang pala, uri oh. ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa Oho. at ako. Yan, ay may gitna 10 ads yan din. Ano? Kaya pala. Ito ay ni-loans October magmula 24. no October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? Ito, Dami ito talagang pa. Alam troll mo, ang farms, kanilang mga kababayan. ginagasta, bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Kung grabe, Ayun, mga Oh, sa kababayan. 500 to 400 pesos. Gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binuboost So, na gusto, umaabot no? hanggang 4,000. Binuboost nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting dyan. Oo. So, ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Opo. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang talaga, gastos oo. ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Oo. Ibuboost nilang lahat. Mamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same Napansin page ko nga po. din eh. The same page. Same page, oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira Character assassination na nangyayari. no? sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin,
makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't tama. nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November Kaya- 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 na po. ngayon, Kaya ngayon palang tama-tama lang sinisiraan na nasirain si si Gutesa. Gutesa. Akala nila ngayon. Ah, So, oo. kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Oho. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, Matalino nalalaman na na nila Opo. ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, oh. Di natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no? 'Di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, opo. Oh. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pangtakip din. Oho, oho. 'Di ba? Ba, medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan. So pagdating niya sa wala na sigurong akala nila wala nang maniniwala. Pati kayo ho, dinidiscredit din. Pati di ako ba? ngayon dinidiscredit. Oo. So ano ngayon ang patutunguhan ng na yan? Papalihis na. Ah, Papalihis na. oho. So palagi ko sinasabi, kung tayo po ay para sa bansa, kung tayo po ay para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan at siya yung talagang, kumbaga ay sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Oho. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Oho. Tumestigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo, eh. Ang totoo niyan Oh. siya nga yung biktima rito eh. Nagpanotaryo lang ang tao eh. Siya ngayon pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididemanda raw siya ng paano siya paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Oo. Humarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun eh. Oho. Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, Oho. pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil Oho. hindi ko nga siya kilala eh. So, siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung Masama. Yan. ginagawa na siya may pakanan yan at ngayon itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isip-isipin mo, Yari kayo gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilan ngayon, mga abogado nagsasalita, na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya, na nasa likod ni Gutesa, ay maaari din papanagutin. Isip-isipin mo. Oo. Isip-isipin Mga abogado ito, Sen, ha, na nagsasalita, ha? Oo. Oo. Mga abogado? Mga abogado rin po, eh. Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Hindi ba? Pati Gusto ho yung nilang doon sa notaryo na, kung ipapaniwala yung tao, no, mga kababayan. Dahil dito sa pinapakalat nila. Kaso matalino ng tao, hindi pa naman lumalabas si Gutesa eh, katulad ko, di ba? Hindi talaga ako naniniwala na ito'y tunay kasi wala pa namang balita sa mga news media na malalaki na itong kumakalat na pinilit lang nga daw umano ni Senador Marcoleta at Defensor. So ito pala'y fake news, mga kababayan. Ito na si Senador Marcoleta na mismo ang nagsabi. bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit
Eh, may pananagutan din daw ho kayo doon, Sen. O, paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma eh. Yun ang malangkot na katotohanan. Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. Oho. O, paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mamaya mag-rally sila dun sa ano na yun. Kung gaano ka, kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. Oho. Palagay mo na lang Dami na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako, Kasi hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya eh, yung isang libro eh. Yan. Ay, nako. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa isiniwalat ni Senator Marcoleta? Grabe, January pa pala siya nag-iimbestiga dito sa nagpapakalat ng fake news, no? January 2025. Grabe. Antindi nito ni Senator Marcoleta. Talagang hindi lang matalino, no? Talagang magaling din mag-imbestiga, mga kababayan. So anong masasabi nyo dito? Booking ngayon ang nagpakalat ng fake news na si Luis Orbon pala ang pangalan, mga kababayan. Yari ka ngayon. Yari ka. Talagang baka maghimas-rihas ka ngayon, boy or girl. Yari ka. So anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-share. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating video. Maraming salamat po. Pa-subscribe pala ng ating channel, mga kababayan. Thank you po. Bye-bye.